Paano kung ang taong kinasusuklaman mo ay siya palang nakatakdang maging asawa mo? Tatanggapin mo ba siya bilang iyong kabiyak, o tatanggi ka ng walang pag-aalinlangan? Ito ang kwento ni Akane at Saito, dalawang mortal na magkaaway na nauwi sa pagiging mag-asawa. Nag-umpisa ang kwento kay Akane, na muling pinagagalitan si Saito dahil sa kung ano-anong kalokohang isinulat nito sa kanilang journey entry. Hindi pa natatapos doon ang inis ni Akane, halos lahat ng bagay, maliit man o malaki, ay sinisisi niya kay Saito. Iritang-irita ako sa iyo, Saito, sigaw ni Akane. Hindi mo ba pwedeng ayusin niyang ugali mo? Para may saysay naman ang buhay mo, sagot ni Saito, habang nakataas ang kilay. Mas maigi pa siguro kung magbasa ka ng libro kaysa ubusin ang oras mo sa kakainis sa akin, dagdag pa niya. Ngunit sagot ni Akane, ayoko. Inaayos ko pa ang bulok mong ugali. Habang nagtatalo ang dalawa, dumating si Hamari at sinaway si Akane. Tigilan mo na si Saito, baka mamaya umiyak pa siya, sabi ni Hamari nang nakangiti. Ngunit hindi pa rin tumigil si Akane. Siya kasi ang may kasalanan. Isa siyang basura, at napakapangit ng ugali niya. Napabuntong hininga si Hamari at tinanong si Akane, bakit nga ba lagi mong pinagagalitan si Saito? Natigilan si Akane, ni siya mismo ay hindi niya alam kung bakit. Basta alam niya na tuwing nakikita niya ang mukha ni Saito, gusto niya itong pay sa akin na parang langaw. Ganito rin ang nararamdaman ni Saito tuwing makikita si Akane. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Shisei, isang cute at mahinhin na babae. Siya ay pinsan ni Saito. Magkaaway na naman ba kayo ni Akane? Tanong ni Shisei habang nakangiti. Hindi naman, sagot ni Saito habang nakakunot ang noo. Inaapi lang nila ako at binubuli. Lumapit si Shisei at hinimas ang ulo ni Saito. Napangiti si Saito at sinabing, buti na lang talaga at meron akong napakabait na pinsan na laging naiintindihan ako. Samantala, patuloy pa rin sa pag-iisip sina Akane at Hamari kung bakit nga ba palaging pinapuna ni Akane si Saito. Baka crush mo si Saito, kaya lagi mo siyang inaaway, biro ni Hamari. Agad na nagliyab si Akane. Hindi, kahit siya na lang ang natitirang lalaki sa mundo, hinding-hindi ko siya mamahalin. Tumawa si Saito. Ako rin, kahit ikaw na lang ang babae sa mundo, hindi kita magugustuhan. Habang naglalakad pa uwi si Saito, tumawag ang kanyang lolo. Free ka ba ngayon? Tara, magkape tayo sa labas, yaya ng lolo niya. Wala akong balak makipag-date sa isang mabahong matanda, sagot ni Saito nang walang pasubali. Bukod pa dyan, may schedule akong libro na babasahin. Ngunit nagmatigas ang lolo niya. Apo, gusto kitang makasama ngayon. Saka, baka magbago pa isip ko tungkol sa pagbibigay ng kumpanya sa'yo. Ngunit tumanggi pa rin si Saito. Bukas na lang siguro, tanda. Grabe ka naman, nasasaktan mo ang damdamin ni lolo, kunwaring hinanakit ng matanda. Akala ko ba, mentally strong ka? Sagot ni Saito nang may pang-aasar. Sagot naman ng lolo ni Saito, kilala mo talaga ako, apo. At dahil kabisado mo ako, alam mong hindi ka pwedeng tumanggi sa utos ko. Sabay may isang grupo ng mga secret agent ang pumalibot kay Saito, kaya wala na siyang nagawa kundi sumama. Sa loob ng sasakyan, tinanong ni Saito kung saan sila pupunta, pero tumanggi ang agent na sabihin ang lugar. Pasensya ka na, Saito, sa selfish na ugali ng boss namin, dagdag pa nito. Pero wala lang ito kay Saito dahil sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Lumalabas na ang lolo pala ni Saito ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong Japan at ang buong bansa ay nakapaloob sa tech company nito. Maya-maya, habang payapang nakatambay si Saito sa lugar na kanilang pinuntahan, biglang dumating si Akane at sinabing, bakit andito ka, basurang Saito? Sagot naman ni Saito, pinapanta ako dito ng lolo ko. Pero lumalabas na si Akane din ay pinapanta ng kanyang lola. As always, walang payapa at tahimik kapag magkasama ang dalawa. Nag-away na naman sila at nagtatalo. Pinapatigil na ni Saito si Akane, pero sadyang mabunganga ito at hindi tumitigil hanggat hindi siya nagsosorry. Kaya't sinabi ni Saito, susundan mo ako kahit saan hanggat hindi ako nagsosorry. Sagot naman ni Akane, oo. Hindi ako titigil ng kakabunganga hanggat hindi ka nagsosorry. Natigil sila nang dumating ang lolo ni Saito at ang lola ni Akane. Sinabi ng dalawang matanda, sumama kayong dalawa. Nagdiwang sila, pero hindi alam ni Saito kung para saan ang pagdiriwang. Habang nasa lugar, napansin ni Saito na puro juice lang ang iniinom ni Akane at hindi ito kumakain.
Kaya tinanong niya, bakit puro juice lang ang iniinom mo? Ba't hindi ka kumakain? Sumagot si Akane, nawawalan ako ng gana kumain kapag nakikita kita, kaya iinom na lang ako ng juice. Hindi pa dito tumigil si Akane, nagbunganga na naman siya at kung ano-ano ang sinasabi. Natawa ang lolo at lola nila at sinabing, natutuwa kami na makita kayong close sa isa't isa. Pero tumanggi ang dalawa, sabay sigaw, hindi kami close. Maya-maya, tinanong ni Saito kung bakit sila pinapunta roon. Sumagot ang lolo at lola nila, para magpakasal. Nabigla ang dalawa at halos mabaliw-baliw si Saito sa narinig. Naisip niya, isa ba itong code o hidden message? Ganoon din si Akane, halos mabaliw siya sa kaiisip kung ano ang ibig sabihin nito. Inulit ng dalawang matanda, pwede na kayong magpakasal kapag tumuntong kayo ng 18 taong gulang. Kabang-kaba ang dalawa sa mga sinasabi ng mga matanda. Kinuwento ng lolo ni Saito na matagal na silang magkakilala ng lola ni Akane. Simula pa noong bata pa sila, may gusto na sila sa isa't isa, pero palagi silang nagkakalayo ng lugar. Hanggang sa makahanap sila ng kani-kanya nilang asawa. Ngunit nang namatay ang asawa ng lolo ni Saito at namatay din ang asawa ng lola ni Akane, nagkaroon sila ng pagkakataong mahalin muli ang isa't isa kagaya ng dati. Dinagdag pa ng lolo ni Saito, nakatadhana talaga kami ng lola ni Akane sa isa't isa mula sa simula pa lang. Kaya gusto ng lolo ni Saito na tuparin nilang dalawa ang pangarap nila ng lola ni Akane na hindi natupad. Sinabi rin ng lola ni Akane na magpakasal siya para sa lola niya. Pero tumanggi si Akane dahil masyado raw itong makasarili at ang pagpapakasal ay sariling desisyon, hindi desisyon ng iba. Sumang-ayon si Saito sa sinabi ni Akane at idinagdag, wala akong intensiyong pakasalan si Akane. At higit sa lahat, hindi niyo kami pwedeng pilitin na magpakasal ng labag sa kalooban namin, lalo na sa bansang ito. Natawa ang lolo ni Saito at sinabing, inasahan ko na ito ang sasabihin mo, kaya hinanda ko na ito. Ipinakita niya ang isang asong ulol na nakuha nila sa kalye. Binyantaan ni lolo si Saito, ibibigay ko sa asong gala na ito ang kumpanya natin. Sa henerasyon mo magtatapos ang Hojo Group. Kinabahan si Saito dahil kahit parang kabaliwan ang sinasabi ng lolo niya, may posibilidad na gawin niya ito dahil kilala niya ang lolo niyang baliw. Maya-maya, pinalapit si Akane ng lola niya. Lumapit naman si Akane, pero may bamulong ang lola niya na nagpangilabot sa kanya ng todo. Binalaan silang dalawa na kailangan nilang magbigay ng sagot sa alok sa loob ng 3 araw. Kung hindi, matatanggap nila ang parusa. Iniwan na sila ng dalawang siraulong matanda. Tinanong ni Akane si Saito, ano gagawin mo? Papakasalan mo ba ako? Pero hindi rin alam ni Saito ang sagot. Kaya si Akane naman ang tinanong niya, papakasalan mo ba ako? Hindi rin alam ni Akane ang sagot dahil hindi niya naasahan ang mga nangyayari. Biglang nag-iba ang asta ni Akane, kaya napatanong si Saito, ano bang sinabi sa iyo ng lola mo? Dalawang isip si Akane kung sasabihin ba niya, kaya tumanggi na lang siya. Dahil dito, nagtampuhan ang dalawa. Kinagabihan, kausap ni Akane ang kaibigan niyang si Hamari. Patanong niyang tinanong, halimbawa, napilitan kang magpakasal sa isang lalaki dahil sa kalagayan ng pamilya mo. Ano ang gagawin mo? Sumagot si Hamari, wow, parang ang corny naman yan. Pero kung ako yun, tatanggi ako. Tinanong ni Akane kung bakit. Ang sagot ni Hamari, hindi ako papayag na magpakasal sa iba dahil may gusto akong tao, at ang taong yun lang ang papakasalan ko. Nabigla si Akane dahil hindi niya alam na may crush pala si Hamari. Wala naman itong sinasabi sa kanya. Tinanong ni Akane, may crush ka pala? Sino? Ngumiti si Hamari at tumangging sabihin. Tinanong naman siya ni Hamari, ikaw, may crush ka ba? Sinabi ni Akane, meron, pero sana mamatay na siya para mawala lahat ng problema ko. Sana bagsakan siya ng bulalakaw ngayon. Natawa si Hamari at sinabing, kung wala ka namang ibang gusto, pakasalan mo na lang ang lalaki. Mas gagaan ang bayarin mo kasi mahahati, at may mag-aalaga pa sa'yo. Pero sagot ni Akane, hindi naman yun ang importante. Iniisip niya na kapag pinakasal na sila, posibleng mangyari ang ginawa ng mga mag-asawa. Sumagot naman si Hamari, syempre, expected na ng pamilya mo na gumawa kayo ng next generation. Dapat 100 ang magiging anak mo. Namula ng todo si Akane at napasigaw, huwag kang magsalita ng ganyan. Sa kabilang banda, si Saito ay labis na naiinis. Sa dinami-dami ng babae, bakit si Akane pa? Si Akane na mas masahol pa sa demonyo ang ugali.
Sinabi pa ni Saito na hindi kakayanin ng kaluluwa niya kapag nagpakasal sila. Dahil sa kakaisip, napansin siya ni Shisei at tinanong, ano bang iniisip mo? Mukhang stress na stress ka. Sinagot naman ni Saito, may hinihingi na naman ang lolo ko, at sobrang absurd nito. Bakit hindi mo nalang tanggihan? Tanong ni Shisei. Pinaliwanag ni Saito na nakasalalay sa kamay ng lolo niya ang pagmana niya ng Hojo Group, ang kumpanya ng pamilya nila. Dahil dito, tinanong ni Shisei, ano ba talaga ang gusto mo? Makuha ang kumpanya o mabuhay ng malaya at payapa? Sumagot si Saito, pareho, kung posible. Ngunit sinabi ni Shisei, hindi yun pwede. Pero pwede mo naman itong tanggihan at mabubuhay ka pa rin kahit mamulot ng basura. Hindi mo naman talaga kailangan ang kumpanya. Pero dahil pangarap mo, kakailanganin mong makuha ito. Idinagdag pa ni Shisei, kahit anong piliin mong daan, sasama ako at susuporta sa'yo. Kinabukasan, nilapitan ni Saito si Akane, ngunit tinarayan lang siya nito. Pagkalipas ng 3 araw, dumating na ang nakatakdang araw para magdesisyon ang dalawa tungkol sa pagpapakasal. Tinanong sila ng lolo ni Saito, nakapagdesisyon na ba kayo? Kumpiyansang sumagot ang dalawa ng oo. Tinanong sila kung ano ang desisyon, at sabay nilang sinabi, magpapakasal. Nang marinig ang desisyon ng isa't isa, nagulat ang dalawa. Tinanong ni Saito si Akane, sigurado ka ba sa desisyon mo? Sinagot siya ni Akane, oo. Wala naman akong choice. Papakasalan kita, pero hindi dahil gusto kita. Hindi yon ang dahilan. Dahil sa desisyon ng mga apo nila, tuwang-tuwa ang dalawang matanda. Habang umaalis si Saito, sinabi niya, aasikasuhin ko na lang ang family register at ceremony pagkatapos namin mag-graduate sa high school. Ngunit sumagot ang lolo niya, ano ang sinasabi mo, Saito? Ngayon na kayo ikakasal. Bumili na ako ng bahay para sa inyong dalawa. Halos mabaliw-baliw ang dalawa dahil sa bilis ng mga pangyayari. Kakasabi pa lang nila, tapos biglang bahay agad. Hindi man lang sila nakapagpalit ng uniform. Lalo pa silang nabigla nang sabihin ng lolo ni Saito na nakahanda na ang lahat, at nailipat na rin ang lahat ng gamit nilang dalawa sa bagong bahay na iyon. At napadala na rin ng mga matanda ang lahat ng imbitasyon para sa kasal. Sobrang overwhelmed si Akane, at halos mablangko siya sa kabaliwan ng mga ito. Iniwan na sila, kaya wala na silang choice kundi tumira sa bagong bahay. Pagpasok nila, agad nilock ni Saito ang pinto. Agad namang nag-react si Akane at sinabi, sira ulo ka ba? Ano bang balak mong gawin sakin? Bakit mo nilock ang pinto? Para hindi ako makatakas? Sumagot naman si Saito, ikaw ang sira ulo. Natural na i-lock ang pinto. Gusto mo bang manakawan tayo? Dahil sa simpleng bagay na ito, nag-away na naman sila. Nagalit si Akane at umalis dahil nagtatampo. Ilang oras ang lumipas, habang naglilibot si Akane sa bahay, hindi niya maiwasang humanga sa mga gamit. Napansin siya ni Saito at sinabing, mukhang gandang-ganda ka sa bahay ah. Agad namang nag-react ang pilyang si Akane at nagdadakdak, oo, at mas maganda kung mag-isa lang ako dito. Dahil sayo, nasa Syra ang ganda ng bahay. Dahil dito, nag-away na naman ang dalawang baliw. Maya-maya, naglibot sila sa buong bahay at sobrang natuwa dahil napakaganda talaga nito. Ngunit napasigaw si Akane nang makita niya na iisa lang ang higuan sa bahay. Agad tinawagan ni Saito ang lolo niya para itanong, bakit isa lang ang kama dito? Sumagot ang lolo niya, gunggong ka ba? Natural, isa lang ang kama dahil dalawa lang kayo at mag-asawa na kayo. Tumanggi si Akane at sinabing hindi siya papayag, ngunit sagot ng lolo ni Saito, hindi pwede. Kailangan niyo akong sundin. Bawal matulog sa ibang parte ng bahay. Diyan lang kayo sa kama at magkatabi dahil mag-asawa kayo. Iyan ang top priority ko. Bago patayin ang telepono, nagsalita pa ang lola ni Akane, good luck sa group work niyo ni Taiki. Napasigaw si Akane, anong group work ang sinasabi mo, lola? Samantala, agad naghanap si Saito ng mga kamera sa bahay dahil naisip niyang baka mino-monitor sila ng lolo niya. Napaisip siya kung paano malalaman ng matanda kung sa ibang lugar siya matutulog. Biglang nagsalita si Akane, gagawin na natin yon. Nagulat si Saito at tinanong, gagawin ng ano? Sumigaw si Akane, baka hindi mo ako tigilan kahit umiyak, mapagod, at malumpo na ako hanggat masaya ka. Baka hindi na ako makapasok bukas dahil sa gagawin mo. Takang-taka si Saito at tinanong, ano bang pinagsasasabi ng siraulong babaeng to? Sumagot si Akane,
ang ibig kong sabihin, yung ginagawa ng lalaki at babae. Ganun ang ginagawa ng mag-asawa. Kanina pa kita nahahalata, patanjin tingin ka sa katawan ko. Agad siyang tinutukan ni Akane ng matulis na lapis at sinabing, hindi kita hahayaan makuha ang gusto mo. Sabay takbo palayo. Ilang oras ang lumipas, abala si Akane sa pag-aayos ng gamit. Inalok siya ni Saito ng tulong, ngunit sinagot siya ng baliw na babae, ayoko. Paraan mo lang yan para makapasok sa kwarto at gumawa ng kung ano-anong bagay sa akin. Dahil dito, hinayaan na lang siya ni Saito. Naghakot na si Akane ng mga gamit, pero habang paakyat siya ng hagdan, nadulas siya at nahulog. Buti na lang nasalo siya ni Saito. Sabay sabi ni Saito, kapag namatay ka bago pa ang kasal natin, baka mapagkamalan akong mamamatay tao. Maya-maya, pinadalhan sila ng pagkain ng lolo ni Saito. Nakita ni Saito na naglalaway si Akane sa pagkain kaya inalok niya ito. Pero naginarte pa rin si Akane at sinabing, hindi ko gagawin yan. Dahil yan ang ginagawa ng mag-asawa. Sumagot si Saito, siraulo ka talaga. Kahit hindi tayo mag-asawa, pwede pa rin tayong kumain ng magkasabay. Pero ang siraulong si Akane ay nagsisigaw pa at sinabing, papakainin mo ko para ako naman ang kakainin mo at magkakaroon tayo ng 100 anak. Kahit ganun, inabot pa rin ni Saito ang pagkain sa kanya. Kinuha naman ito ni Akane pero umalis ng walang imik. Sa sobrang pagod sa kakasagutan nila, pumasok na si Saito sa kwarto para magpahinga. Nagulat siya nang sumunod si Akane at tumabi sa kanya. Sinabi ni Akane na maliit ang kama nila. Kaya sagot ni Saito, oo, at mukhang sinadya ito ng lolo ko. Maya-maya, nagulat si Saito dahil naramdaman niya ang init ng katawan ni Akane, pati na ang amoy ng buhok at balat nito. Naghabol siya ng hininga at sinabing, hindi maganda ito, habang pinagpapawisan. Binalaan siya ni Akane, pag may ginawa kang kakaiba, magagalit ulit ako. Sige ka, huwag mong gagawin yun kasi hindi ko pa nagagawa yun, at natatakot ako. Sumagot si Saito, oo, alam ko. Ako din naman. Sagot ni Akane, ayos naman pala eh. Edi okay na tayo siguro? Habang malapit ng makatulog, nagtanungan ang dalawa kung bakit sila pumayag magpakasal. Ayaw sabihin ni Akane ang dahilan at sinabing gagawin niya ang lahat para sa pangarap niya. Anong pangarap yun? Tanong ni Saito. Pero tumangging sumagot si Akane. Kaya tinanong na lang ni Saito, paano kung ang kailangan nating gawin ay magkaanak? Nagulat si Akane sa tanong at agad na nagsisigaw. Dahil dito, aksidenteng nasalat ni Saito ang puwet ni Akane. Ang lambot, sabi ni Saito. Nagalit si Akane, namula, at nahiya. Sinabi ni Saito na siya ang may kasalanan dahil malikot siya. Sa mga nangyaring ito, magdamag nag-away at nagtalo ang dalawa. Kinabukasan, binalaan siya ni Akane. Kapag ipinagkalat mo ang sitwasyon natin, buburahin kita sa mundo. Sumagot si Saito, ano ka, mamamatay tao? Sagot ni Akane, ako ang mamamatay kapag nalaman ng buong eskwelahan ang sitwasyon natin. Sumigaw si Saito, ganun mo ba kaayaw sa akin? Huwag kang mag-alala, ayoko rin malaman ng iba ang tungkol dito, kaya hindi ko to ipagkakalat, sabi ni Saito. Nagpumilit si Akane, siguraduhin mo. Ayokong masira ang buhay ko dahil sayo. Oo na, huwag kang mag-alala, sagot ni Saito. Sa wakas, tila nagkasundo na ang dalawa. Pero hindi pala. Biglang nagsisigaw na naman si Akane, tawagan mo ako sa cellphone at huwag mong papatayin ang tawag. Gusto kong mamonitor ang bawat salita mo. At kapag may narinig akong isang salitang may kinalaman sa kasal, pasasabugin ko ang buong eskwelahan. Maya-maya, pumasok na sila sa kanilang silid at umastang walang nangyari. Pero hinarang sila ni Hamari at tinanong, ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa kanina? Kaya naman, umastang inaapi si Akane at sinabing, paano? Ang takmol na yan ay perwisyo sa buhay ko. Samantala, si Saito naman ay kinumprante ni Shisei. Inamoy siya nito at sinabing, bakit iba ang amoy ng shampoo mo, Saito? Saan ka natulog kagabi? Agad nagpanik si Saito at sinabing, ibang shampoo ata ang binili nila sa bahay. Pero hindi kumbinsido si Shisei at sinabing, hindi lang shampoo ang iba sayo. May amoy ka pang ibang babae. Sabay kagat sa leeg ni Saito at sinabing, pumayag ka na makipagkasal, ha, no? Kabang-kaba si Saito dahil tila alam ni Shisei ang lahat tungkol sa kasal, maski ang address ng bagong bahay nila ni Akane. Kaya agad niya itong hinayla palabas para hindi maikalat ang impormasyon.
Pero kahit gawin ito ni Saito, hindi pa rin pumayag si Shisei at sinabing, hindi ko obligasyong tumahimik tungkol sa kasal ninyo. Tinakat pa siya ni Shisei at sinabing, nasa kamay ko ang buhay at dignidad mo, Saito. Pagkatapos nito, bumalik na si Saito sa kanilang room at napaisip ng todo kung ano ang gagawin niya kay Shisei. Pero agad pang nadagdagan ang problema ni Saito nang dumating si Akane at pinagsisigawan na naman siya. Maski ang tae ng aso sa labas ay sinisi ni Akane kay Saito. Dahil dito, nagtalunan at nagsigawan na naman ang dalawang ugok na ito. Natigil lang ang dalawa nang marinig nilang pinag-uusapan sila ng mga kaklase nila. Sabi pa ng mga ito, ayan na naman silang dalawa, oh. Napaka-sweet at sobrang close. Napatanong si Saito kung ano ang ibig sabihin ng mga yon. Kaya sinabi ni Hamari, palagi kasi kayong nagtatalo at nag-aaway, kaya sikat kayong dalawa sa eskwelahan. Sinasabi nilang para kayong bagong kasal na mag-asawa. Napasigaw naman agad si Akane at sinabing, mga ulol. Hindi kami kasal at mas lalong hindi kami mag-asawa. Samantalang si Saito ay napapikit na lang sa mga narinig. Kinahapunan, sa kanilang bahay, nagsisigaw si Akane, bakit puro juice ang laman ng ref? Kaya kampanteng sumagot si Saito, waaha. Binili ko yan. Vegetables juice, masustansya sa katawan at may vitamin C, sigurado akong pag yan lang ang iniinom ko, magiging healthy ako. Sumagot naman si Akane, ugok ka ba? Hindi ka mabubuhay lang sa juice na yan. Pero agad tinuro ni Saito ang isang damakmak na cup noodles at sinabing, always ready ako. Kaya bumili ako ng cup noodles, mura na, madali pa lutuin. Halos mabaliw-baliw si Akane at mapaus na sa kasisigaw, sabay tanong niya, paano naman ang protina? Kaya agad pinakita ni Saito ang whey protein. Halos maiyak-iyak na si Akane sa kasiraan ng ulo ni Saito, sabay tanong, seryoso ka ba talaga? Yan ang kakainin natin araw-araw. Sumagot si Saito, oo naman. Mabilis lutuin at mura pa. Ang galing ko, hindi ba? Tumanggi si Akane at sinubukang agawin ang inumin na ginawa ni Saito. Pero agad siyang natauhan at sinabing, mas delikado pala talaga si Saito, higit sa inaakala ko. Kapag hinayaan ko siyang puro yan ang kainin, baka mamatay siya at matigil ang kasal namin. Kaya naman, agad niyang sinabi, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na pagluluto ng totoo at masarap na pagkain. Masayang nagluto si Akane, iniisip na mukhang gutom na asong ulol sa kalye si Saito na nag-aabang sa pagkain. Sinabi pa niya, siguradong bibilib sakin si Saito kung gaano kasarap ang luto ko at kung gaano ako kagaling sa kanya. Habang si Saito naman ay kinikilabutan sa ngiti ni Akane habang nagluluto. Napaisip pa siya na baka lalasunin siya nito. Nang matapos na ang luto, kumpiyansa si Akane sa kanyang niluto, pero si Saito ay nagdududa dahil baka may patay na daga itong nilagay. Pero nang tinikman na ni Saito, agad siyang natulala. Naalala niya ang malungkot na kabataan niya at sabay sabing, normal lang ang lasa nito. Parang tipikal na luto lang. Pero sobrang pahahalagahan ko ang pagkain na ito. Ang baliw na babae naman ay nagalit at agad kinuha ang pagkain, sabay sabing, huwag mong kainin. Normal lang pala, sa aso ko na lang ito ipakakain. Hindi na makapaliwanag si Saito, pero gusto niya talagang kainin yon. Kaya pinilit niyang kainin ito kahit hinihila siya ni Akane. Kinaumagahan, ginigising ni Akane si Saito. Pero sa sobrang himbing ng tulog niya, inakala niyang si Shisei ang gumigising sa kanya. Kaya agad niyang hinayla si Akane at niyakap ito. Halos maiyak-iyak si Akane sa hiya. Nang magising si Saito, mayroon siyang bukol sa ulo. Kaya nag-sorry siya at sinabing, sorry, Akane. Hindi ko inakalang jijisingan mo ako. Sumagot si Akane, talagang jijisingan kita. Para pag-alitan dahil ako na nga ang nagluto kagabi, ako pa ang mag-uurong. Sumagot si Saito, oo, ako na ang mag-uurong, pero hindi pa ngayon. Pag naubos na lahat ng plato, saka ako mag-uurong. Dahil dito, nagbunganga na naman si Akane. Halos lahat ay sinisi niya kay Saito. Sinabi pa niya, bakit ubos na agad ang tissue? Ganun ka ba kalakas tumae para maubos agad ito? At bakit lahat ng basura nakatapon lang sa sahig? Sumagot si Saito, hindi ba isang beses lang sa isang buwan dapat naglilinis ng basura? Minsan nga napapaisip ako kung kailangan pang maligo araw-araw. Nawalan na ng gana si Akane na magbunganga. Halos maiyak-iyak na lang siya dahil hindi makapaniwala na kasama niya sa bahay ang isang salahulang chewing-gum ito.
Seryosong sumagot si Saito, bakit kasi masyado mong pinapansin ang galaw ko at pinapasok ang buhay ko? Sabay alis, na iniwang tulala si Akane. Maya-maya, nag-aayos si Saito ng gamit niya. Napansin niyang halos lahat ng gamit niya ay andito na. At dito rin niya na-realize na wala nang atrasan ang kasal nila ni Akane. Dahil sa sobrang stress ng araw na puno ng digmaan sa pagitan nilang dalawa, nagplano si Saito na maligo upang ma-refresh ang kanyang katawan. Ngunit pagpasok niya sa banyo, nakita niya si Akane na nasa bathtub at walang damit. Natulala si Saito ng ilang segundo at agad na lumabas. Halos pinagpapawisan siya sa nakita at napaisip na kakaiba ito dahil hindi man lang siya napansin ni Akane. Bigla niyang naisip na baka nawala ng malay ito. Agad siyang nag-alala at nagsisigaw, okay ka lang ba, Akane? Ngunit walang sumagot, kaya't bumalik siya sa banyo at nakita niyang tulog lang pala si Akane. Naalala ni Saito na may mga tao nang nalunod sa bathtub dahil nakatulog, kaya nagsisigaw siya, gising, gising, Akane. Natulala siya nang marinig niyang nagsasalita si Akane habang tulog, isa kang takmol, Saito. Parang kang aso, talo ka talaga sa akin. Habang nagsasalita si Akane, muntik na itong malubog sa tubig. Agad siyang kinuha ni Saito at binuhat, pero sa kabutihang palad, nadulas siya at nadaganan si Akane. Ramdam ni Saito ang kabog ng kanyang dibdib habang namumula ang mukha. Maya-maya, nagising na si Akane at hindi niya maintindihan kung bakit sila pareho ni Saito nasa banyo at parehong walang damit. Agad siyang sumigaw, ano to, Saito? Ano ang ginagawa mo sa akin? Nagpanik si Saito at hindi alam ang gagawin habang si Akane ay pulang-pula dahil nakita na ni Saito ang buong katawan niya. Ilang oras ang nakalipas, hindi pa rin makamove on si Akane sa nangyari. Pero dito niya naisip na baka sinubukan lang talaga siyang tulungan ni Saito. Kaya naman, nagpasya siyang kausapin si Saito bago matulog. Habang nakahiga katabi ni Saito, sinabi niya, pasensya na tungkol kanina. Ngunit hindi niya natapos ang sasabihin dahil pinutol agad ito ni Saito at sinabing, matulog ka na. Maluha-luha si Akane habang natutulog. Kinabukasan sa eskwelahan, napansin ni Hamari na malungkot si Akane. Nilapitan niya ito at tinanong kung anong problema. Biglang niyakap ni Akane si Hamari habang umiiyak. Nagpalusot siya at sinabing, kaya ako malungkot kasi may kaaway ako na gusto akong gawing girlfriend. Agad itong nakuha ni Hamari at sinabing, si Saito ba ang tinutukoy mo? Tumanggi naman si Akane at sumagot, no way. Hindi siya. Bakit si Saito agad ang naisip mo? Pinaliwanag ni Hamari, pero matagal na naming napapansin na sobrang curious ka kay Saito. Tinanggi pa rin ito ni Akane at sinabing, ayaw ko sa isang unggoy na kagaya ni Saito. Wala nang nagawa si Hamari kundi maniwala na lang sa dahilan ni Akane. Kaya naman sinabi na ni Akane, yung lalaki kasi na yun, palagi kaming nagtatalo at nag-aaway. Sobrang nakaka-stress at nakakabaliw na. Ano ang gagawin ko, Hamari? Sinabi ni Hamari, mas maganda kung yayakapin mo siya kapag magkaaway kayo. Pero tumanggi si Akane dahil hindi niya kayang gawin yon. Kaya sinabi na lang ni Hamari, pag-usapan niyo na lang ng maayos. Mas nagkakaintindihan ng mga tao kapag nag-uusap ng mahinahon. Sumagot si Akane, sa'yo madali lang ito dahil magaling kang makipag-usap at gusto kang kausapin ng mga tao. Hindi kagaya ko, ngunit sinagot siya ni Hamari, ayos lang yan. May mga tao rin akong hirap kausapin at hindi ko nakakasundo. Hindi mahalagang respetuhin kanila agad, ang mahalaga, ikaw muna ang rumespeto sa kanila. O kahit sino pa ang kausap mo. Samantala, kumakain si Saito kasama si Shisei. Tinanong ni Shisei, kamusta ka, Saito? Sumagot si Saito, nakaka-stress. Parang nasa impyerno ako nakatira, at dahil doon nawawalan ako ng gana, kahit kumain. Sinabi ni Shisei, edi mag-divorce kayo? Hindi pwede yun, sagot ni Saito, dahil kailangan ko makuha ang Hojo Group. Sumagot naman si Shisei, ayoko lang kasi mahirapan ka. Pero kung ayaw mo mag-divorce, kailangan mo makasundo si Akane. Duda si Saito na magkakasundo sila ni Akane dahil magkaiba ang kanilang personalidad. Pero sinabi ni Shisei, kung gusto mo maging leader ng Hojo Group, dapat mong matutunang kunin ang loob ng isang tao. At dapat ganun ka rin kay Akane. Bakit hindi mo subukang sumuko sa kanya sa mga pagtatalo nyo? Kinahapunan, pag-uwi ni Saito, sinalubong siya ng malademonyong mukha ni Akane na nakatingin sa kanya. Pinilit ni Saito na kumalma at sinabing, okay, kalma.
Hindi ngayon, ngunit agad siyang hinablat ni Akane na nagpakaba sa kanya. Napasorry si Saito. Laking gulat niya nang mahinahon siyang inaya ni Akane. Saito, tara mag-usap. Tungkol saan? Sa divorce? Tanong ni Saito. Hindi, sagot ni Akane. Gusto kong pag-usapan natin kung paano natin mama-maintain ang pagiging mag-asawa natin at kung paano tayo magkakasundo. Nag-usap ang dalawa. Sinabi ni Akane, kahit na ayoko sa'yo, kailangan nating gawing komportable ang isa't isa. Sumagot si Saito, tama. Ayoko mabuhay sa impyerno. Dagdag pa niya, bakit hindi tayo mag-set ng rules para mabawasan ang stress natin? Anong rules? Tanong ni Akane. Pinaliwanag ni Saito, mag-set tayo ng boundaries kung saan medyo komportable tayo, para mabawasan ang mga pagtatalo natin. Pumayag si Akane at nag-suggest, simulan natin sa gawain bahay. Simula noong magkasama tayo sa bahay na to, ako lahat ang gumagawa ng mga gawain. Ngunit sinabi ni Saito, mas gusto ko kasi na ubos na lahat ng plato at damit bago ako maglinis, para isang gawaan na lang. Dahil dito, nagsisigaw si Akane, salahulo ka ba? Di nabubulok na lahat yan bago maubos. Isa kang talagang unggoy na may nanay na aso at tatay na tutubi. Magbubunga nga na rin sana si Saito, pero naalala niya ang sinabi ni Shisei. Kaya nagpakumbaba na lang siya at sinabing, okay, sige, ako na ang maglalaba. Gama naman ang loob ni Akane kaya tinanong niya si Saito, ikaw, ano suggestion mo? Nagulat si Saito dahil sa wakas, makikinig na si Akane sa opinyon niya. Kaya sinabi niya, dapat mong tiisin na kapag natutulog tayo, nasa salat ko katawan mo. Namula si Akane at sinabing, sira ulo ka ba? Balak mo ba akong hipuan? Sumagot si Saito, hindi. Masyado lang kasi masikip ang higa natin, at hindi maiiwasan na magkasalatan tayo. Sa huli, pumayag si Akane at sinabing, okay, sige. Pero sa labas lang ng damit. Kapag naramdaman ko sa loob ng damit ko, hindi kita mapapatawad. Napag-usapan din nila ang ibang bagay at nagkasundo na. Kasama na rito ang request ni Saito na mag-thank you si Akane kapag nagtutulungan sila. At ang dapat din na sinasabi ni Saito na masarap ang luto ni Akane tuwing siya'y nagluluto. Kinagabihan, kausap ni Akane si Hamari. Sa tingin ko, hindi pa rin kami magkalapit sa isa't isa, pero nakakakapag-usap na kami. Nag-usap kami halos 5 oras. Nakakapagod din. Natuwa si Hamari dahil naging maganda ang resulta ng advice niya. Agad namang pinatay ni Akane ang cellphone dahil paparating na si Saito. Humiga si Akane at pabirong sinabi, okay, go. Salatin mo na ang katawan ko. Nagulat si Saito at sinabing, baliw ka talaga. Hindi kita sisilatin ng sadya. Kinabukasan, masaya si Shisei dahil effective ang advice niya kay Saito. Kinahapunan, pag-uwi ni Saito, dinalhan niya si Akane ng paborito nitong pagkain. Halos hindi makapaniwala si Akane dahil may pasalubong si Saito sa kanya, at paborito pa niya. Sumaya si Akane at ngumiti, sabay sabi ng thank you kay Saito, na nagpagulat at nagpagulo sa damdamin niya. Dahil dito, agad nagluto si Akane ng napakaraming masasarap na pagkain para kay Saito. Tinanong ni Akane, masarap ba ang luto ko? Oo, masarap, sagot ni Saito. Ngumiti si Akane at nag-thank you, ulit, na lalong nagpakaba kay Saito. Napaisip siya, kung yung dating Akane ito, magwa-war freak at magbubunga nga kapag pinuri ko siya. Maya-maya, lumapit si Akane at sinabing, marami ka pang iuurong. Gusto mo, tulungan kita? Sagot ni Saito, wow, nag-aalala ka na talaga sa akin. Biglang tumaray si Akane at sinabing, kung ayaw mo, edi wag. Wala akong pake, pero sa huli, pumayag pa rin si Saito at sinabing, sige, tulungan mo ako. Ngumiti si Akane sa kanya at agad siyang tinulungan. Dito na-realize ni Saito na matagal na niyang hindi napapansin dahil palagi siyang galit kay Akane, sobrang ganda pala niya kapag palaging nakangiti. Kinagabihan, habang nagbabasa ng libro si Saito, biglang nagtanong si Akane, Saito, kailangan mo ba talagang tapusin ang libro na yan? Sumagot si Saito, hindi naman. Bakit ba? Kaya sinabi ni Akane, may nirerenta akong magandang movie. Sinabi naman ni Saito, sige, manood ka na ng movie. Aalis na lang ako, pero tumanggi si Akane at sinabing, huwag kang umalis. Nagpalusot pa si Akane, pero alam na ni Saito na gusto niyang panuorin nila ito ng magkasama.
Agad ipinakita ni Akane ang movie, isang pelikula tungkol sa pusa na halos 24 na oras ang haba. Halos mabaliw si Saito, pero hindi na siya nakatanggi at nanood na rin sila ng boring na movie. Tuwang-tuwa si Akane habang si Saito ay halos makatulog na sa sobrang inip. Natapos din nila ang movie, at sinabi ni Akane, dahil pinanood natin ang paborito kong movie, panoorin din natin ang gusto mo. Pero tumanggi si Saito dahil hindi siya mahilig manood ng pelikula. Kaya inaya na lang niya si Akane na maglaro ng games. Binalaan ni Saito si Akane, baka maadik ka. Kampante si Akane at sinabing, kahit baligtarin mo pa ang mundo, hindi ako maadik. Isang laro lang yan. Lumipas ang 30 minuto, tuwang-tuwa si Akane sa laro. Masaya rin si Saito dahil hindi niya akalain na makakasama niyang mag-enjoy sa isang laro ang mortal na kaaway niya. Napagod ang dalawa at natulog na. Pero bago sila matulog, binati nila ang isa't isa ng good night, at sabay pang nagplano, bukas ulit ha. Kinabukasan sa eskwelahan, ginaisang ni Akane si Saito at sinabing nahulog nito ang pambura. Nag-thank you si Saito. Maya-maya, lumapit si Hamari at tinanong si Akane, nag-away na naman ba kayo ni Saito? Nagpalusot si Akane, oo, palagi naman eh. Sira ulo kasi siya, dapat hindi na lang pumasok. Pero duda si Hamari at sinabing, parang may kakaiba. Hindi ka na tulad ng dati na sigaw ng sigaw at galit na galit. Nagsawa ka na bang pag-alitan siya? Nagdahilan si Akane, hindi. Ngunit sinabi ni Hamari, edi ibig sabihin nagkakasundo na kayo. Agad nag-isip si Akane ng palusot at sinabing, no, never, hinding-hindi ko makakasundo ang takmol na yan. Sa dami ng tanong ni Hamari, tumakbo na lang si Akane para makatakas. Maya-maya, nahuli ni Shisei si Saito na nagbabasa ng libro tungkol sa pakikipag-usap sa kasintahan. Nagpaliwanag agad si Saito para ito kay Akane at sa relasyon namin. Tinawag ni Saito si Akane, kaya agad nagpanik si Akane at sinabing, hindi ba sabi ko, huwag kang ganun makipag-usap sa akin sa school. Nagulat si Saito at nagtanong kung busy si Akane o may pupuntahan ito kasama ang mga kaibigan niya. Sinabi naman ni Akane, wala. Uuwi na lang ako mamaya para mag-review. Bigla siyang inaya ni Saito, mag-shopping tayo at magkita pagkatapos ng klase. Agad napasigaw si Akane, ano? Ibig mo bang sabihin, date ito? Agad hinayla ni Saito si Akane papunta sa isang silid upang pigilan ang pag-iingay nito. Nagpanik si Akane at sinabing, bakit mo ako dinala sa madilim na lugar na to? Ano balak mong gawin sa akin, Saito? Napaikan si Saito at sumigaw, sira ulo ka ba? Ang ingay mo kasi. Nahiya si Akane dahil alam niyang parang date ito, pero agad namang nagpatay mali siya si Saito. Hindi yun date, shopping lang to. Sumang-ayon si Akane habang tumatawa, oo nga, hindi to date. Shopping lang. Wala kang maling akala, no? Hindi date to, shopping lang. Pagsapit ng uwian, papunta na si Akane sa lugar kung saan sila magkikita ni Saito nang biglang harangin siya ni Hamari. Ayos lang ba na sumama ako sa'yo? Ako na ang taya, yaya ni Hamari. Nabigla si Akane, lalo na't alam niyang may trabaho si Hamari, pero lumalabas na na-cancel pala ito kaya nagyaya na lang siyang mamasyal. Tumanggi si Akane, sorry, pero may plano na akong kasama ang isang tao ngayon. Tuwang-tuwa si Hamari at agad nagtanong, sino? Gusto kong makilala yang bago mong kaibigan. Agad namang umiwas si Akane, lalaki siya. Dahil dito, napaisip si Hamari at sabay bulalas, si Saito ba? Huwag mong sabihing makikipag-date ka sa kanya. Napahiyaw si Akane, hindi to date. At lalong hindi si Saito yun, never. Sabay takbo palayo. Sinubukan din siyang harangin ni Shisei upang tanungin, pero mabilis siyang tumakas. Maya-maya, nasa meeting place na si Akane at pilit kinukumbinsi ang sarili. Hindi to date, shopping lang to, shopping lang to. Pagdating ni Saito, naglakad silang magkasama habang pinag-uusapan kung saan sila pupunta. Namili sila ng mga pangangailangan sa bahay at napansin ni Akane na nakasale ang chicken breast. Ngunit napakahaba ng pila. Anak, itabi mo ako na, sigaw ni Akane sabay sumabak sa gitna ng napakaraming tao. Pero sa kasamaang palad, natulak siya pabalik. Sumugod si Saito upang tumulong pero pareho lang ang nangyari sa kanya. Sa halip na mainis, nagtawanan na lang sila sa kabaliwan nilang ginawa. Bawi na lang tayo sa susunod, sabi ni Akane. Pero umiling si Saito, pas ako dyan.
Ngumiti si Akane at sinabing, hindi pwede. Magkasama tayong dalawa, dapat magkasama rin sa lahat. Natulala si Saito habang namumula. Sa huli, wala na siyang nagawa kundi pumayag. Habang naglalakad pa uwi, biglang sinabi ni Saito, napakadelikado mo talaga, Akane. Napakunot noo si Akane. Ano yun? Ibig mong sabihin, nakakairita ako. Umiling si Saito. Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang ganda mong maging asawa. Nabigla si Akane at namula. Ano, pero, kasal na ako. Kinagabihan, nahuli ni Akane si Saito na nakaupo malapit sa kanya habang mahimbing siyang natutulog. Nagising siya at nagpanteng ang tainga, anong ginagawa mo? Ano yang daliri mo? Ipapasok mo sa bunganga ko? Natarante si Saito, sira ulo ka ba? Hindi. At doon nagsimula ang isa na namang komedyang pagtatalo nilang dalawa. Habang nasa madilim na silid, nagtanong si Akane kay Saito, ano nga gagawin mo? Mahinahon namang humingi ng paumanhin si Saito at sinabi, pasensya na, kasi habang natutulog ka, pinagmamasdan kita. Napaka-cute mo, kaya naisipan kong pisilin ang pisngi mo. Nabigla si Akane sa narinig at napahiya ng sobra. Talaga ba? Gaano ako ka-cute? Tanong niya, na halatang kinikilig. Sumagot si Saito, sobrang cute, halos mawala na ako ng control. Nakangiti si Akane, sige. Gawin mo gusto mo, titigan mo na lang ako habang natutulog para makita mo ulit ang cute face ko. Sa huli, nahiga silang dalawa, at habang natutulog si Akane, nanatili si Saito na nakatitig sa kanya. Kinaumagahan, nagising ang dalawa. Pareho silang bumati ng good morning, pero parehong namumula sa hiya dahil sa nangyari kagabi. Habang papasok sa eskwelahan, nakita ni Akane ang paborito niyang tinapay at biglang nagutom. Bumili agad si Saito ngunit sinabi nitong masyadong malaki ang tinapay kaya napagpasyahan nilang maghati. Hindi nila namalayan na nakita sila ni Hamari. Lumapit ito at sunod-sunod ang mga tanong, magkasabay kayong pumasok. Wow, magkasama pa kayo. Tumanggi si Akane, no way. Stalker lang yan. Tumawag ka na ng pulis, Hamari. Ngunit tumawa lang si Hamari, mukha namang nudge-enjoy ka sa usapan nyo. At higit sa lahat, naghati pa kayo sa tinapay na yan. Nagmadaling sumagot si Akane, no way. Tira-tira ko lang yan, pinulot niya pa sa basurahan para kainin. Nagalit si Saito, hindi ako aso. Dahil dito, nagsimula na naman silang mag-away. Inawat sila ni Hamari sabay sabi, Akane, huwag kang nagtatapon ng pagkain. Kinagabihan, kumatok si Saito sa kwarto ni Akane at sinabi, pinagluto kita ng pagkain. Kanina ka pa nag-aaral dyan. Pagbukas ng pinto, nagulat si Akane dahil paborito niya ang dala ni Saito. Nagtataka siya kung bakit ginagawa ito sa kanya. Nang tikman niya ang pagkain, sobrang sarap nito kaya ginanahan siyang mag-aral. Masaya niyang sinabi, gagawin ko ang best ko para sa test natin bukas. Magdamag nag-review si Akane habang si Saito ay natutulog na. Kinabukasan, bagsak si Akane sa pagod dahil hindi siya nakatulog. Tinanong siya ni Hamari kung okay lang siya. At sinabi niyang nag-review siya magdamag. Binigyan siya ng payo ni Hamari, hindi mo matatalo si Saito kapag nagkasakit ka. Biglang nagliyab ang damdamin ni Akane, no way. Hindi ako matatalo sa isang mahinang nilalang kagaya niya. Kinagabihan, muling nagdala ng pagkain si Saito para kay Akane. Pagpasok niya, nakita niyang natutulog na ito sa mesa, halatang pagod. Nilapitan niya ito at napansin na tila may lagnat si Akane. Sinubukan niyang sukatin ang temperatura nito at tama nga, may sakit si Akane. Agad niya itong inalagaan, nilagyan ng malamig na tuwalya sa noo, at siniguradong gamaan ang pakiramdam nito. Habang nagpapahinga, biglang nagsalita si Akane, meron akong pangarap na gustong tuparin kahit napilitin ko pa ang sarili ko. Gusto kong maging doktor, gusto kong iligtas ang mga taong nahihirapan. Ayoko lang silang magdusa habang walang ginagawa. Gusto ko silang manatiling ligtas at malusog, lalo na ang mga mahal ko. Napabuntong hininga siya bago nagpatuloy, pero walang kakayahan ng pamilya ko na pag-aralin ako sa medical school. Kaya nung sinabi ng lola ko na babayaran niya ang tuition ko kung papayag akong magpakasal, iniisip kong ito ang magiging paraan ko para abutin ang pangarap ko. Natigilan si Saito sa narinig, pero bago siya makapagsalita, dinugtungan ni Akane, ikaw naman, ang dali ng lahat, Kahit hindi ka mag-effort, lagi kang top scorer. Ako, kahit ibigay ko ang best ko, lagi mo pa rin akong nauungusan. Hindi ko maiwasang mainis sa'yo.
Tahimik na sumagot si Saito, ganun talaga. Iba-iba ang talento at lakas ng bawat tao. Yan nga ang nakakainis sa'yo, sabi ni Akane, sabay tawa. Pero biglang naging seryoso ang tono niya. At yun din ang dahilan kung bakit tinitingala kita, at hinahangaan. Napamulagat si Saito sa narinig. Si Akane naman, natanto ang mga nasabi niya at biglang nagpanik. Agad niyang binalibag si Saito gamit ang unan at pasigaw na sinabi, "Alul. No way, ninja, hindi ako humahanga sa'yo, nakakainis ka." Lumipas ang ilang oras, pero imbes na gumaling, lalong tumaas ang lagnat ni Akane. Nagsabi si Saito na tatawag na siya ng ambulansya, pero tumutol si Akane, "Wag. Dapat para lang sa mga mas nangangailangan ng tulong ang ambulansya." Dahil walang available na taxi, sinabi ni Akane na huwag na lang at matulog na sila. Pero hindi siya pinakinggan ni Saito. Agad siyang binuhat nito at sinabing, "Hindi ako magbubulag-bulagan habang may sakit ang asawa ko." Biglang nagsalita si Saito, "Unang beses kong marinig ang pangarap mo." Nanghina si Akane, "Siguro iniisip mo na imposible yon. Baka ikahiya mo pa ako." Ngunit nagulat siya nang sabihin ni Saito, "Alam kong kaya mo. Palaban ka, at hindi ka sumusuko. Iyan ang isa sa mga bagay na hinahangaan ko sa'yo." Napalitan ng ngiti ang pagod na mukha ni Akane. Si Saito naman ay napaisip, "Hindi ko in-expect o ginasto ang kasal na to, pero sigurado akong happy ending ito." Ilang linggo ang lumipas. Isang umaga, ginaisang ni Akane si Saito para mag-almusal. Masaya si Saito dahil lagnat lang ang naging sakit ni Akane at bumalik na siya sa normal. Habang naghahanda, napansin ni Akane ang nakakainis ng ngiti ni Saito. "Bakit ka nakangiti ng ganyan?" tanong niya. Wala naman," sagot ni Saito. "So humahanga ka pala sakin." Namula si Akane sa hiya. "Alul, wala kang pruweba." Ngunit ngumiti si Saito at inilabas ang kanyang cellphone. Kasi na-record ko lahat." Naging war freak si Akane at hinabol si Saito sa buong bahay. Sa eskwelahan, bilib na bilib si Hamari kay Saito dahil top scorer na naman ito sa test. Pero habang pinupuri niya si Saito, mukhang napapalapit si Hamari at parang nagiging flirt. Bigla namang dumating si Akane, ang devil mode activated. Lumapit siya kay Saito at bamulong, "Huwag kang makikipag-close sa ibang babae. Lalo na't may asawa ka na. Hindi ako papayag. Naiintindihan mo ba, Saito?" Pagkatapos noon, agad siyang umalis, iniwang tulala si Saito. Habang naglalakad, napaisip si Saito, hanggang tumatagal, gumaganda siya sa paningin ko. Ano kaya ang mangyayari sa relasyon nilang dalawa? Unti-unti na nga ba silang nahuhulog sa isa't isa? From enemies to lovers. Kung nagustuhan mo ang video na ito, comment, asawa, para sa part 3. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.